Lousy. Ganyan tinawag ni former Presidential Advisor Ronald Llamas ang naging argumento ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Para himayin yan, kasama po natin live dito sa studio, former Presidential Advisor Ronald Llamas. Magandang tanghali, Sir Ronald. Thank you. Magandang tanghali, Cheryl. Oo, sinuwerte kami. Nagkataon, you're around the area. Thank you for coming to the studio. Okay, tinawag mong lousy. Bakit mo tinawag na lousy itong argumento nga ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sir? Well, una, I presume malaki yung bayad dyan kay Kaufman. No? Hindi naman yan basta-basta abogado de Campanilla. At meron siyang isang buong team na kasama niya para ayusin yung depensa ni ex-President Digong. Ikalawa, nung pinapakinggan ko siya, ang tunog niya parang troll. No? May sinabi pa nga siya na iuwi si Tatay Digong sa kanyang pamilya, etc. etc. At ikatlo, parang malaki yung tulong niya sa prosecution. Dahil inamin niya na may mga statements talaga si Digong calling for a massacre ng mga sibilyan na involved daw sa drugs. Ngayon, ang sabi lang niya ay itong mga statements na ito, calling for a massacre, ay statements lang. Ang problema, may nangyari nga massacre. At ikatlo, ikaw ay presidente. Usually kasi, yung lumalabas sa bibig ng presidente becomes policy. Kaya kung ako yung prosecution, gagamitin ko yung kanyang statement laban mismo dun sa akusado, etc. etc. No? Kaya Nabanggit nyo kanina na hindi naman pipitsuging lawyer to, malaki ang bayad sigurado sa kanya, pero sa tingin nyo, lousy yung kanilang depensa, no? So parang nasasayang lang kaya yung binabayad ng isang mga tanong Duterte? dyan, gaano pa kalaki at saan ang galing. Pero pag pinapakinggan ko siya, parang nababasa ko yung mga lumalabas sa social media ng mga talking heads, ng mga trolls ni Digong. Parang wala masyadong difference in terms of legal offensive. No? Hindi naman, ayoko naman magmukhang bias, pero medyo very compelling yung prosecution. Pinakita talaga nila yung usapin ng mga statements at konektado yan sa state policy. At pinakita nila na talagang yung usapin ng jurisdiction na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng defense na tapos na yan, pagpasyahan, ay walang basihan. Dahil mismo si Secretary Boying Remulla, nung siya ay Secretary ng DOJ, at ngayon ay ombudsman, sabi niya, sarado na yan. Wala kaming magagawang kaso rito sa Pilipinas dahil lahat ng ebidensya ay nabura na. No? Mga scene of the crime investigation, autopsy reports, police reports, wala na kami mahanap. So talagang ang karapat-dapat lamang na korte ay yung ICC. So very compelling yung ganong klaseng argumento. Kaya nandun ngayon sa ICC itong kaso. So baka kailangan nilang i-review kung ano ba talaga yung magiging strategy ng kanilang defense. At nalilito rin ako ano yung role nila Medialdea, nila Panelo, at saka nila Bebot Bello doon. Oo. I was gonna ask that kasi they gave a list of Filipino legal team. And I was able to talk to Attorney Sal Panelo yesterday. Pero wala rin po siyang masyadong detalyeng naibigay sa akin. I asked him kung may coordination ba with the children sa pamilya Duterte, kung bakit sila nandoon. No, they're just there to observe. And I asked him also kung may coordination ba kayo sa grupo nila Kaufman. Kasi anong mangyayari, anong gagawin sa obserbasyon nila? Makikipag-coordinate daw sila or sasabihin daw nila or ipapaabot nila ito sa group nila Kaufman. Though, there's no prior coordination. So, what do you think? Why are they there? Ano yung significance nito? Ano yung pinapakita nito para nandoon sila sa gallery and to observe? Well, duda ako dun sa kanilang legal competence to be there. No? Maliban sa binuksan ni former Executive Secretary Medialdea yung statement para sa akusado. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung role nila dyan. Siguro dapat nandun din si Topacio, si Jing Paras, no, para makatulong sa kanila. No, dahil hindi malinaw sa akin yung role nila ron. Halimbawa, yung role nila Butuyan, nila Attorney Butuyan, ay medyo klaro. At nagsasalita sila para makatulong doon sa prosecution. Ito hindi ko alam eh. Siguro meron lang talaga ako hindi maarok
dun sa kanilang role. No? Sana itong parating na 3 araw ay makita natin kung ano yung talagang magiging role nila. Para for now, parang round 1 at saka round 2 in favor of the prosecution. Eh, hanggang round 4 lang yata yan, hanggang Biyernes lang. hanggang Biyernes lang. And then we wait 60 days for them to Yes, decide, yes. diba? At hindi ganun kadali dahil una, kailangan yung evidentiary evidence para ma-confirm, mag-proceed dun sa trial proper, itong kaso na ito, ay in favor of the prosecution dahil mababa lang yung evidentiary evidence. Hindi pa to yung kaso, yung trial mismo na beyond reasonable doubt kailangan patunayan. Ikalawa, yung precedents sa ganitong klaseng confirmation hearing ay in favor of the prosecution. Ibig sabihin, pag dumating na sa ganyan level, ay malaki na ang possibility na mag-proceed na yan sa trial. At ikatlo, yung public statements ng Pangulo ay main evidence ng prosecution laban sa kanya. Inuulit ko, pag nagsalita yung presidente, halimbawa, imamassacre ko kayo at may nangyari ng massacre, madaling i-connect yan dahil presidente ka eh. At panghuli ay yung lawak ng ebidensya, lawak ng testimony, tingin ko ay nitong mga nakaraang taon ay marami nang naipon. Kaya in all probability, willing akong pumusta, lalo na dahil sa nangyari kahapon, magpo-proceed dito sa formal trial. Kahapon was the first day nga. Yes. Walang naramdaman, wala tayong narinig mula sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. You think this is a strategy for them? But today, ay nag-ikot naman si VP Sara sa Mindanao sa mga naapektuhan nga ng bagyong Basyang noon. Well, baka less talk, less mistake. Kung maalala mo, Cheryl, doon sa interim release na request nila, ginamit ng prosecution yung statements mismo ni Sara at ng mga kamag-anak laban doon sa interim release. Eh sabi nyo, okay naman yung tatay nyo, nakakausap nyo, tapos sasabihin ng tatay ay hindi na siya makaunawa, hindi na siya makasalita, hindi na siya So, ikalawa, ang sabi nyo, kinidnap siya. So, pag siya ay binigyan ng interim release, makakalaya siya against the purpose of interim release. Yung interim release, interim nga eh. Ibig sabihin, nandun ka lang sa area. Tapos sasabihin nyo na ibabalik nyo siya sa Pilipinas. So, parang baka na-realize nila, the more they speak, the more nababaon sa kumuno yung kanilang tatay. No? Yun yung isang possibility. Yung ikalawa, yung sinasabi mo nga, pwedeng bahagi yan ng strategy dahil on the same day, na nagsabi yung tatay na hindi siya dadalo dito sa hearing, doon din nag-announce si Sara na siya ay tatakbo for president. Kahapon, on the same day na nagsimula yung confirmation trial, umakyat sa Justice Committee yung 4 na articles of impeachment. No? Ibig sabihin, piniframe nila yung narrative na kami ay tinutugis, kami ay dinudurog, kami ay hinaharas dahil nga kami ay, sabi nila, ay threat sa administrasyon at gusto naming malaki ang possibility na mananalo kami sa 2028. So yun naman yung ikalawang bahagi, framing the narrative. No? So yun ang isang ikalawang possibility. Speaking of that, paano sa tingin nyo ang taong bayan? Ano ang basa? Paano nila tinitignan ito? Well, pag nagsimula na kasi lumabas yung ebidensya, pag nag-testify na itong mga biktima, pamilya ng biktima, pag nag-testify na yung mga dating kaalyado ng presidente, halimbawa, I presume si Garma ay magsasalita. PCSO, Oo. GM. At pag nakuha na nila yung mga co-accused na nagsalita na katulad ni Senator Bongo at saka ni Senator Bato, sila mismo nagsalita publicly na may mga pera, may mga budget na inalat para dito sa Tokhang, para pumatay ng mga sibilyan, pumatay ng mga tao. So pag yan ay nagsimula ng lumabas, tingin ko makaka-apekto yan sa imagery ni Sara Duterte na nagsabing tatakbo siya for president. Pero siyempre, kasabay niyan, kung matuloy na yung impeachment, na ngayon ay nasa Justice Committee na, at magkakaroon na sila ng semi-trial sa Justice Committee bago bumaba sa plenary, well, may mga lalabas din dyan mga ebidensya. Na tingin ko ay pwedeng makaapekto dito sa mataas na rating ng Vice President. Huwag mong kalimutan, Cheryl, si Vice President Binay,
sa same na panahon na ngayon, no, yung second Maaga half rin ng siya. kanyang vice presidency, mas mataas pa siya kay Sara. Pero eventually, gumuho siya because of the investigations. Di ba? Kaya hindi sila nakakasigurado. Pero still, sabi nyo nga, depende sa narrative. Kung paano nila ito mapapangatawanan Yes. yung strategy nila hanggang 2028. Yes, yung interview mo nga kay Yusek Claire Castro kanina, medyo napangiti ako dahil ang sabi niya, nung tinanong mo siya, meron na bang koalisyon? Meron na bang pag-uusap? Ang sabi niya ay, wala pa. Medyo, di ba? Nag-gets mo yun? wala Wala pa. pa. Pero whatever yung mangyari dyan, no? Ang tingin ko, yung imagery ay ang message din sa tao, ang message din sa kampo ni Sara ay, teka, huwag ka ganun kakasigurado. Yung mga kalaban mo na magkakalaban din, may possibility na mag-unite laban sa'yo. Whether that unity should be a formal coalition or just one candidate lang, kahit hindi magsama-sama. Ang sinasabi lang, ang mensahe lang sa tao ay may mga lalaban kay Sara. Siguro, anong magandang paalala sa isang Juan de la Cruz with all of these happening, Sir Ronald? Well, sabi ko nga, kahapon was very poetic. Simula nung confirmation trial ni Digong na isa or pinaka-powerful na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, 93% approval rating, yung height niya, mas mataas pa than any president. How the mighty have fallen. Pero ito siya ngayon, nagsimula na yung kanyang trial. Kahit sabi niya, come and get me. Ikalawa, yung napakamakapangyarihan na Vice President, taas sa ratings, umakyat na sa Justice Committee yung kanyang impeachment. At ikatlo, 40th anniversary ng EDSA, which was, ang essence, ay anti-impunity. So parang yung mensahe kahapon ay very poetic na ito ay all against impunity. At bahagi ng impunity ay tayo mismo. Kaya nangyayari ito dahil pinapayagan natin. Ang mensahe ngayon, papayagan pa rin ba natin yan sa mga darating na panahon? So yan ang dapat natin tandaan. Speaking of the People Power Anniversary, tomorrow is the 40th anniversary. At ang sinasabi nga, nakalimutan na natin kung ano yung pinaglaban natin noon. At tapos, ito sa gitna ng selebrasyon bukas, nasa gitna rin tayo ng maraming issues sa bansa. Mahalaga ang memory, pero hindi sapat ang memory. Kailangan isabuhay ang alaala na yan. Yun yung mensahe bukas. Mangyayari kaya yan bukas? Tingin ko, unprecedented itong massive corruption, pero unprecedented din itong outrage. Lalong-lalo na sa panahon ng social media. So, hindi mo na maibabalik yung genie, no, back in the box. No? Ito ay nakalabas na. At tingin ko, ito ay masusustain beyond 2028. Ihabol ko lamang, isinusulong ng ilang kongresista kabilang na si ML, Party List Representative Laila De Lima na gawing regular national non-working holiday Yes. ang February 25. Yes. What's your take on that? Yes, ay dahil hindi nga, sabi ko nga, hindi sapat yung memory. Mahalaga yung memory, pero kailangan yan ay isabuhay. At sa ngayon, itong anti-corruption movement, itong anti-impunity movement, itong anti-dynasty movement ay refleksyon ng ganyang klaseng struggle. Just today, nagdedebate sila ngayon. Mukhang i-resolve sa BICAM itong anti-dynasty bill. May ibang version ng Kongreso, may ibang version ng Senado. Ibig sabihin, gumagalaw na yung baso. At tingin ko, hopefully, mas magandang version yung lalabas. Dahil yung original version ng House, parang pina-formalize mo lang ang dynasty. Yan ay mga refleksyon nitong essence na ito, na hindi dapat manatiling memory lang. Thank you for making time. Sana mas mahaba pang oras natin, pero kapos na tayo. Thank you po, former Presidential Advisor Ronald Llamas. Thank you. Salamat din.